Mahilig ba kayong gumala o mamasyal sa ibang lugar? Libangan niyo ba ang pumunta sa mga puok o probinsya na madalas niyong marinig sa mga kakilala o kaibigan na magandang pasyalan at pagbakasyonan? Papaano kaya kung isa sa mga lugar na mapuntahan mo ay may itinatagong lagi? Paano kapag isang araw ay mapunta ka sa lugar na tunay na magbibigay sa iyo ng karanasang hindi mo malilimutan? Ito ay kwento ni Rolando. Taong 1981. Leganes, Iloilo. Mapagpalang araw o gabi man sa inyo, Ginoong Kalakbay, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa channel na ito. Ako po si Rolando. Orlando na lamang po. 30 taong gulang lamang ako nang maranasan kong mapunta sa isang lugar sa probinsya ng Iloilo na totoong magpas hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Nasa 4 na dekada na po ang nakakalipas. Nang makakuha ako ng noon ay hindi pa siguro gaanong kasikat na trabaho. Ang pagbebenta ng mga ari-arian ng mga ibang mga bahay at lupain, maging mga apartments. Sinasabi ng iilan na hindi ito totoong trabaho dahil kikita ka lamang kung makakabenta ka. At minsan lamang ito mangyari. Ngunit para sa akin naman na hindi nakapagtapos ng kolehiyo at sa taas ng kompetisyon sa paghahanap ng maayos na trabaho, ay hindi ko na pinalagpas pa ang oportunidad na ito. Laking Pasay po ako at masasabing Manila boy. At nang unang taon ko sa trabahong ito ay labis ang pagkasabik ko. Marami akong mga nakakausap na kliyente at mga may-ari ng lupa. Dito sa trabahong ito ay literal na laway ang puhunan mo. Subalit oras na makatsyempo ka ng kahit isa lang na malaking transaksyon ay magsusunod-sunod na ito. Dahil ang kumpare ng bebentahan mo ay siguradong mabibentahan mo din at maging ang mga kumpare at mga kaibigan nito. Sa ganitong sistema, dito ko nagawang magkaroon ng masasabi kong mga nakakaangat sa lipunang kaibigan. Nagagawa ko makapunta sa iba't ibang lugar sa ating bansa at maging sa labas ng bansa na walang nilalabas na sariling pera. At nagawa ko magkaroon ng sariling bahay sa Bulacan para sa mga magulang ko. Pero kagaya nga po ng kasabihan na kapag hitik ka sa bunga ay hindi mo maiiwasang may iilang mamamato sa iyo. Naranasan ko po yun. Noon pa man ay uso na ang mga bashers at marites. Hindi ko na lamang idedetalye ngunit nagawan nila ako ng maselang usapin patungkol sa ugnayan ko sa manager namin. Kung kaya't nawala ako sa kumpanyang iyon. Magkagayon pa man ay nanatili sa akin ang aking mga kaibigang kliyente na naging kaibigan ko na rin sa kalaunan. Isa sa mga ito ang nagrekomenda sa akin na pasyalan ko daw ang kanyang ari-arian sa probinsya upang matingnan ko daw dahil balak niya nang ipagbenta ang lupaing ito. Ano namang gagawin ko dun sa probinsya, pare? Alam mo naman, taga-benta lang ako ng lupa. Hindi ako bihasa pagdating sa mga pagkakakalkula ng mga halaga niyan at pati sa mga legal na usapan. Bakit di ka kumuha ng totoong eksperto para dyan? Sambit ko sa kaibigan kong nagmamay-ari ng isang may kalakihang lupa umano sa bandang Iloilo. Ngunit sambit naman ito na alam naman niya yun. Ang gusto lamang niya ay mapasyalan ko at magbigyan siya ng mga suwestyon kung dapat ba talagang ipagbili na ang lupain o subukan itong muling buhayin at pagyamanin. Isang malawak na lupa na walang produkto o nakatanim kundi ilang nyog lamang at mga namumungang puno. Napabayaan na ito mula nang pumanaw ang kanyang lolo at hindi na muli pang pinag-aksayahan ng panahon gawa nang nasa ibang bansa na rin ang mga magulang nitong kaibigan ko.
Sa madaling sabi, ay siya ang nag-iisang heredero ng pamilya at sa kanya iniwan ang lahat ng mga pag-aari nila sa probinsya. Bagay na ayaw namang paglaanan pa ng oras nitong kaibigan kung tawagin na lamang nating Paul. Ayaw niya kasing ipatawag ang buong pangalan niya dahil sabi niya, amoy mabantot daw. Sige na pre, para saan pat naging magkaibigan tayo? Pupunta ka lang doon. Magbabakasyon ng kahit 1 linggo. Doon ka na sa rest house namin tumuloy. Babayaran pa kita. O di ba? Huwag mong sabihing tatlangyan mo pa ang alo ko. Nanghihinayang kasi ako sa lupa ko doon. Hindi na naman napapakinabangan kaya mas magandang ibenta na lang. Wika ni Paul habang abala sa paglalaro ng golf. Hindi ko na ito natanggihan pa. Bukod sa sagot nito ang mga gastos ko mula sa eroplano at mga pagkain. May sweldo pa ako at higit sa lahat ay makakapagbakasyon pa ako. Buwan ng Abril nang tumulak ako patungong Iloilo. Gawa nga nang wala akong kakilala doon, ay kinausap ko si Paul kung kaya niya akong ipasundo sa terminal. Hindi naman iyon naging problema dahil sa terminal ay nakilala ko si Mang Delfin at ang insyong na anak nito. Sila ang pamilya na katiwala nila Paul sa lupain nila. Magandang araw po, Senyorito Lando. Naipagbilin na ho kayo sa akin ni Senyorito at kami na raw po ang bahala sa inyo. Ang mabuti pa ho ay halina kayo at nang makapagpahinga na rin kayo sa bahay. Wika sa akin ni Mang Delfin. Mabait ang matanda at laking pasasalamat ko na marunong itong magtagalog. Ito kasi ang pinoproblema ko kung may makakausap ba ako ng Katagalog sa lugar nila Paul. May katagalan po ang biyahe at sa pagkakatanda ko ay hapon na yata kami nakarating. Base sa akin natatandaan ay hindi eksaktong Liganes ang lupain nila Paul. Subalit ito ang pinakamalapit sa kanila. Luma na at kalawangin na din ang gate ng bahay na nakita ko. Tila totoong napabayaan na talaga na may-ari ang bahay na ito. May 2 palapag ang bahay at ang mga iilang kwarto. Inihatid ako ni Mang Delfin sa unang kwarto pagkaakyat sa 2 palapag. Ang ilan daw kasi sa mga silid doon ay kailangan pang kumpunhin. Una kong hinanap ay makakain. Medyo nahihiya nga ako dahil sa panitawag sila sa akin ng senyorito. Gawa nga ng kaibigan ako ng amo nila, di ba? Ang hindi nila alam ay simpleng mamamayan lamang ako. Tindero lang ako ng lupa. Pero syempre, sinamantala ko na ang oras na iyon. Hindi rin kasi biro ang pinagdaanan ko. Magkaroon lamang ng mga katulad nilang kaibigan. Masarap ang inihain nila. Inihaw na isda at inihaw na karne. Meron pang sinabawan na hindi ko alam ang tawag. May itlog ito at may pansit. Basta masarap at nakarami rin ako ng paghigop noon sa sabaw. Mayroon ding gulay na gabi. Nakasama pa yung bungang ugat nito na ginataan. Pagkatapos noon, ay pinili ko na lamang na magpahinga sa aking kwarto. Wika ko pa kay Mang Delfin na sa kinabukasan ko na lang hihingiin ang tulong niya para mapasyalan ang sinasabing lupaing ito ni Paul. Kinagabihan po ay dinig ko sila Mang Delfin at ang pamilya nito na naroon sa baba at tila ba abala sa mga gawain. Nasa gilid lamang po kasi ng mansyong iyon ang bahay nila. Nang nakahiga ako, saka ko napaisip kung ako lang ba ang matutulog doon ng gabing iyon. Hindi nga ako nagkamali. Ako lang talaga. Kung kaya't kinausap ko ang mga ito. Mang Delfin, hindi po kasi ako sanay na mag-isang natutulog sa bahay. Lalo pat ganito kalaki. Maaari po kayang habang narito ako dito na rin muna kayo matulog. Ako nang bahalang kumausap kay Paul. Samahan niyo na muna akong kahit 1 linggo lang. Pagmamakaawa ko sa kanila. Matatakutin ako. At isipin niyo na lamang, napakalaking bahay noon. Nasa 8 yata ang kwarto tapos
Luma pa. Tapos ako lang ang mag-isang matutulog. O di ba? Mabuti na lamang at maunawain ang matanda. Kinausap nito ang mga anak na sa kwartong katabi ng kwarto ko matulog habang silang mag-asawa naman ay sa silid na nasa baba matutulog. Naging ayos naman ako sa plano ng matanda. Tila natuwa din sila na doon sila mananatili kahit buong 1 linggo lamang. Subalit nang nasa kwarto na po ako, ay nakaranas ako ng kakaibang pangyayari. Kaunting paglalarawan lamang po sa kwartong ito. Pagpasok sa pinto, bandang kaliwa ay may maliit na mesa na may nakapatong na lampara o ilawan. Sa unahang lihis lamang po sa pinto ay may isang bintanang gawa sa salamin at may rehas na bakal sa labas. Sa kanang gilid ay naroon ang kama. Kung kaya't kung babangon ako mula sa pagkakahiga ay mismong bintana ang matutumbok ng aking paningin. Bandang 10:00 yata ito ng gabi. Nasa kasarapan na ako ng tulog ko nang may marinig akong tila bumabangga sa salamin ng bintana. Parang mga sanga ng puno. Maya't maya ang pagtunog na tila sumasayad sa salamin. Sa pagkainis at hindi ako makatulog ng maayos, ay bumangon ako upang sana tingnan kung maaari kong putulin yung sangang bumabangga. Ngunit Ginoong Kalakbay, iba po ang nakita ko. Isang matandang babae na nakadungaw sa akin mula sa bintana. Ang mga kuko nito ang tumatama sa salamin na gumagawa ng ingay na buong akala ko ay mga sanga ng puno. Tinatamaan ito ng ilaw mula sa kwarto kung kaya't kitang-kita ko ang maputla nitong itsura at namumulang mga mata. At ang mas nakakatakot pa nasa 2nd palapag ang kwarto ko. Ibig sabihin na noon ay lumulutang ang nilalang na ito. Ang problema ko lamang ay hindi ko magawang sumigaw man lang. Nakakatakot ang makipagtitigan dito dahil sa tila ba gustong-gustong makapasok nito sa bahay at lapain ako. Buti na lamang at may rehas na nakaharang sa bintana. Siguro ay naramdaman din ng mga anak ni Mang Delfin ang nangyayari sa kwarto ko. Kung kaya't bigla itong pumasok sa kwarto nang wala ng pagkatok pa. Naabutan ako nitong nakatulala at nakatitig sa bintana. Agad itong binuksan ng ilaw na nasa kisame. Bago kasi ito dumating ay ilaw lamang ng lampara ang may sindi, yung nasa gilid ng bintana, na madilaw-dilaw pa ang liwanag. Ngunit nang mabuksan nito ang puting mas malakas na bumbilya, ay nawala na lamang bigla yung nilalang. Wika naman ng anak ni Mang Delfin na si Insyong, ay tila binabangungot daw ako, at narinig nila ang mga pag-ungol ko kung kaya't pinasok na niya ang kwarto. Hindi rin naman niya itinanggi na maging sila man daw kapag nakakatulog minsan sa may sala ng bahay ay kung ano-ano ang kanilang napapanaginipan. Subalit sigurado akong totoong-totoo ang nakita ko at malabong na naginip lamang ako. Magkagayon pa man ay ibinuklat ko na lamang ang makapal na kortina ng mga bintana para maayos akong makatulog. Kalaunan ay di ko din naman namalaya na nakaidlip na nga ako. At umaga na nang magising. Pakiwari ko pa ay kanina pang kumakatok si Mang Delfin sa pinto para yayain akong mag-almusal. Hanggang nang umagang iyon ay iniisip ko pa din yung nangyari. Pati ako ay nalito na. Di ko alam kung totoo ba yun o dala lamang ng pagod sa biyahe. Alam niyo yung panaginip na parang totoong-totoo. Na pagising mo, akala mong nangyari talaga sa'yo. Ganun yung pakiramdam ko. Dati kasi, may mga ganitong panaginip na rin akong naranasan. Kung kaya't habang nag-aalmusal, naisip ko na siguro ay posible nga. Baka dahil sa labis na pagod, kaya ako binangungot. Napakasarap ng almusal. Tuyo at sinabawang kangkong. Labis akong natuwa. Tila palaging pesa dahil sa dami ng tuyo at kangkong sa maasim na sabaw. Habang kumakain naman, ay nakapagkwento si Mang Delfin. Ayon pa dito, na kung lalabas daw ako ay magpapasabi ako sa kanya nang mapasamahan ako.
Huwag na huwag daw umano akong mag-iisip na gumala sa labas ng bahay na wala man lang nakakaalam at wala ni isang kasama. Sila daw kasi ang malalagot sa amo nila kapag may nangyaring masama sa akin. Naunawaan ko naman ito. Ayoko din maging sakit ng ulo nila at ayaw ko mapagalitan sila ni Paul dahil lamang sa kakulitan ko. Mag-aalas 10 po nang magtungo kami sa lupain ni Paul. Pagdating ko nga doon, ang inaakala ko talaga ay walang kabuhayan doon. Pero nakita ko ang masiglang lugar na may mga taniman ng palay at mga tubuhan. Sa makatuwid ay naaalagaan ang buong lupain. Ngunit nang itanong ko naman ito kay Mang Delphine kung alam ba ito ni Paul, ay nagwika ito ng hindi raw. Tanging ang lolo nito ang nagbigay sa kanila ng pahintulot upang magsaka sa lupa bago ito namatay. Kung kaya't sinunod lamang nila ito. Alam daw kasi ng lolo ni Paul na oras na namatay siya ay mapapabayaan na ang lupang pinaghirapan niya. Walang mga hilig sa pagsasaka ang mga anak at apo nito. At tanging si Mang Delphine ang kaisa-isang taong pinagkatiwalaan ng lubos ng matanda. Bahagya po ako nag-alala dahil siguradong malaking dagok sa kabuhayan ng mga taga roon kapag nalaman nilang gusto nang ipagbili ni Paul ang lupa. Ngunit nasa isip ko naman na may isa pang paraan para masalba ito. Gawa nga ng sakaling magbigay ako ng mungkahi sa kaibigan ko upang pagmasiyamanin ang lupain ay malaki ang tsansa na ito ang gawin ni Paul. Isa pa ay ito ang dahilan kung bakit ako naroon. Ang suriin ang lupain at mag-isip ng pinakamainam na bagay na maaaring gawin dito. Magalang ang mga tao at sa pagdaan namin ay bumabati ang mga ito at tumitigil sa mga ginagawa nila. Sa nasaksihan ko ay tila nagkaroon ako ng misyon o tungkulin na masiguradong hindi mawawala ng pangkabuhayan ang mga taong ito. Alam ko kasi ang pakiramdam ng may pag-aalala sa puso na kinabukasan ay wala ka ng trabaho at pakiramdam ng nagugutom. Habang nag-uusap kami, ay naisingit ni Mang Delphine na may residente doon ang hindi niya kilala at tila nagtayo na lamang ng kubo sa lupain. Hindi nila malaman kung paanong kakausapin upang sana ay malaman ang kanilang dahilan ng paggawa noon. Hindi nila basta-bastang lalapitan dahil sa nangahabol ng itak sa tuwing tutunguhin nila ang kubo nito. Gawa nga ng mag-asawang matanda lang ito at walang anak ay tila kinonsidera na lamang nila ang pananatili nito at hindi na ginambala pa. Ayon pa kay Mang Delphine, na total ay nasa dulong parte naman ito ng lupain at halos nasa may papasok na sa kakahuyan, ay hindi na lamang nila ito kinwestiyon pa. Dahil naman sa narinig ko, ay hindi naman ako nag-alala pa. Isa pa ay ayaw ko rin mahabol ng itak. Walang nakakakilala sa mag-asawang matanda at tila dayo lamang daw ito sa kanilang lugar. Sa isang banda ng aming paglalakad ay nagawi kami sa parte ng malapit na sa bahay ng sinasabing mag-asawang matanda. Naroon, nakita ko ang babaeng matanda na nagwawali sa kanilang bakuran at biglang tumitig sa amin. Sa pagtitig nito ay parang naalala ko yung nilalang na nakita ko nung nagdaang gabi. Yung nakadungaw sa bintana ko. Tila ba naramdaman ko ang parehong kilabot sa mga titig ng matandang ito sa akin. Ang ginawa ko ay niyaya ko na lamang si Mang Delphine sa kanilang lugar. Gawa nga ng naikwento niya na maging sila ay mayroong parte ng lupa na pinagyaman sa mga gulayan at prutas. Dito kami nagpalipas ng init ng araw habang namimitas ng mangga at ilang mais. Naisip ko kasing magpaluto ng nilagang baka sa kinahapunan para masarap na karne naman ang matikman ko. Simula kasi ng pagdating ko ay panay gulay at isda lamang ang kinakain ko. Bandang 3:00 at naisipan na naming umuwi. Isa pa ay mamimili pa sila Mang Delphine ng karne sa merkado
Habang wala naman ito, ay naisipan ko maglakad-lakad lamang sa may bakuran ng bahay. Total ay napakaliwanag pa naman. Isa pa, ay masarap ang hangin doon at maginhawa sa pakiramdam. Nang habang nakaupo sa kahoy ng upuan, doon sa may gilid ng bakod, ay nakarinig ako ng tila mga residenteng nag-uusap habang naglalakad sa daan. Balita ko, kaibigan yata yan ng apo ng matandang Pablo. Kung alam lang niya kung anong klaseng pamilya yung kasama niya sa bahay. Ay nako, huwag ka nang maingay dyan. Baka mamaya ay marinig pa tayo ni Delphine eh. Malagot tayo. Ito ang narinig kong usapan ng mga matatandang magsasaka. Yung mga napadaan sa bakuran. Bigla ako na intriga sa mga bagay na narinig ko. Ano ang ibig sabihin nilang tungkol sa pamilya nila Mang Delphine? At bakit parang tila takot sila? Samantalang kanina ay panay nakangiti naman sila at masaya nung mapadaan kami sa mga palayan nila. Dito na buo ang paghihinala ko sa pamilya ni Mang Delphine. Pati na rin ang pagkasawalang bahala nila sa tila aswang na nakita ko. Subalit, hindi ko ito pinahalata. Naisip ko na kailangan ko pong pag-aralan ang sitwasyon at maghanap ng taong maaari kong makausap tungkol sa totoong kalagayan ng lugar. Bandang 6:00 naman na makarating sila Mang Delphine sa bahay. Imbis na karning baka, ay karning baboy lamang ang dala nito. Nang tanungin ko naman kung bakit walang baka, ang sagot naman nito sa akin ay masyadong mahal daw ang baka at mas makakamura kami kung baboy na lamang ang iuulam. Bahagya akong nadismaya. Sa isip ko pa teka, pera ko naman ang binigay kong pambili ng karne. Bakit tila siya na ang nagdesisyon para sa mga bagay na gusto ko? Dahil dito, ay mas lalong nadagdagan ang paghihinala ko sa kanila. Idagdag mo pa ang biglang pagtigil ng pag-uusap ng mga anak nito sa tuwing makikita nila akong papalapit. Sabay ngingitian nila ako. Kinakailangan kong makaisip ng paraan para makausap ang sino man sa mga naroong residente, liban sa mga anak nito. Kung sana ay nakita ko man lang ang mukha ng dalawang nag-uusap, meron sana ako mapagtatanungan. Matapos kaming kumain, naalala ko na hindi ibinalik ni Mang Delphine yung sukli sa binigay kong pera. Pumasok na ako sa kwarto at sinigurado kong maikakandado ko ito. Hindi ako makatulog sa pag-iisip kung ano ba talaga ang nangyayari sa lugar at bakit sa dami ng mapupuntahan ko ay sa ganito pang may tila malagim na sikreto. 2:00 ay dilat pa din ang mga mata ko. Hindi ko maiwasang maisip na baka mamaya ay nariyan na naman yung matandang aswang na nakadungaw sa may bintana. Ngunit sa halip na yun ang makita ko, ay nakarinig ako ng mga pag-uusap sa labas ng bahay. Dinig ko yun dahil sa tila nasa tapat ito ng bintana ko. Parang nag-uusap sila tungkol sa isang taong kailangan nilang mapatahimik. Pilit kong sinipat kung sino ang mga nag-uusap. Isa ang nasisigurado ko. Ang isa sa 3 taong iyon ay si Mang Delphine. Tanda ko ang postura nito at ang timbre ng boses kahit pabulong lamang ang usapan nila. Ang hindi ko alam ay kung sino ba ang papatahimikin nila. Ako ba? At ano ang kasalanan ko sa kanila? Kailangan, bago pa ang pagsapit ng Biyernes, ay wala na tayong problema. Siguraduhin yung malinis ang gagawin nyo. Wika ni Mang Delphine. Biyernes? Mas lalo akong kinabahan dahil sa ito ang araw ng pagbalik ko sa Manila. Tila yata hindi na ako hayaan pang makauwi ng mga ito. At doon pa lamang ay papatahimikan na ako. Muli kong binalikan ng pinto at siniguradong nakasara ito. Naisipan ko na tiyempo lamang akong hindi sila nakabantay at tatakas ako sa bahay na iyon at uuwi na.
Kailangan kong ipaalam kay Paul ang nangyari sa kanyang lupain at ang baliw niyang mga katiwala. Maya-maya ay narinig kong tila may mga yabag ng paa ang tumigil sa tapat ng pintuan ko. At tila nakikinig kung tulog na ba talaga ako. Kita ko pang gumalaw ang hawakan ng pinto na para bang sinusubukan itong buksan. Ngunit nang malaman na nakakandado, ay naglakad na muling paalis. Umaga ng Miyerkules. Tulog pa ang lahat at wari ko ay pati si Mang Delfin ay mahimbing pang natutulog. Lumabas ako ng bakuran at sinubukan maglakad-lakad sa kalsada sa pag-asang may makausap ako o mapagtanungan ng tungkol sa pamilyang iyon. Tila pa ang pagbabawal nila sa akin maglakad-lakad sa labas ng mag-isa ay paraan nila upang maiwasan ang may makausap akong lokal na residente. Ngunit sa paglalakad ay nakasalubong ko itong matandang ayon kay Mang Delfin ay mahilig manghabol ng itak sa tuwing pupuntahan sa bahay nila. Pilit akong gumilid sa kabila ng kalsada upang makaiwas dito ngunit nagulat na lamang ako nang nagsalita ito. Mali ka ng pinagkakatiwalaang pamilya. Ano ang napapansin mo? Napapansin mo na ba ang kakaiba sa kanila? Napatingin ako sa matanda at nagulat sa mga sinambit nito. Para bang nahulaan nito ang nasa isip ko at ang kinakaharap kong suliranin. Nagwika ito na sundan ko siya kung gusto kong malaman ang katotohanan. Lumiko ito sa may kakahuyan bago makarating sa bahay na tinutuloyan ko. Doon ay tahimik na naghintay sa akin ng matanda. Nagulat na lamang ako na naroon pala na una yung asawa nitong lalaki. Nagpakilala ang dalawa sa pangalang Melchor at Adora. Sa mga sinambit nila ay tila biglang parang pamilyar sa akin ang mga pangalan. Nang bigla kong masapo ang noo ko, ang mga pangalang iyon ang nababanggit sa akin ni Paul sa tuwing magkasama kami sa mga inuman at paggagala. Ang mag-asawang nag-alaga sa kanya noong narito siya sa probinsya. Ito ang mga katiwala ng kanyang lolo. Hindi ko na masyadong naisipan noong sinundo ako sa terminal gawa ng alam ni Mang Delfin ang ngalan ko at sila ang sumundo sa akin kung kaya't nakuha nila ang tiwala ko. Bigla ako napatanong. Kung gayon, kung kayo ang mga katiwala nila Paul, sino yung mga kasama ko sa bahay at kasalo ko pa sa pagkain ko? Isinalaysay sa akin ng dalawa na kapatid pala ito sa labas ng tatay ni Paul. At buwan lamang ang matapos mailibing ang lolo Pablo ni Paul ay dumating ang pamilya nito doon at pinalaya silang mag-asawa. Inangkin nito ang pag-aari ng lupain gawa ng hindi na umuuwi ang tatay ni Paul kahit noong namatay pa ang ama nito. Sunod kong tanong ay kung bakit walang umaalma sa mga naroon at tila masaya pa ang mga ito. Ayon sa dalawa, dahil sa natatakot ang mga residente para sa kanilang kaligtasan. Natatakot sila gawa ng hindi mang ordinaryong tao ang pamilya ni Mang Delfin. May lahing aswang ang mga ito. At nang mag-umpisang dumating ito sa kanilang baryo, ay doon nag-umpisa ang mga namamataang manananggal sa gabi at mga nilalang na umuubos sa kanilang mga alagang manok. At isang patotoo dito ay ang peklat sa mukha ng panganay na anak ni Mang Delfin. Gawa ito ng isang residente na nakahuli sa aswang na dumudungaw sa bubungan nila. Sa parehong pisngi ang tama noon. Yun ang dahilan kung bakit palaging nasa loob lamang ng bakuran ang pinakamatandang anak ni Mang Delfin. Dagdag pa nito na ang kinikita sa sakahan ay sa kanila napupunta at kakarampot lamang ang natatanggap ng mga mismong magsasaka. Minsan nga daw ay may sumugod na isang magsasaka sa bahay nila Mang Delfin. Nagreklamo ito sa pang-aabuso nila. Pero alam niyo ba ang nangyari?
Ilang araw lamang ang lumipas ay hindi na nakita pa ang pamilya ng magsasakang iyon. Sa mga nalaman ko ay unti-unti kong napagtagpi-tagpi ang mga bagay na nangyayari sa akin. Naikwento ko sa dalawang matanda ang problema ko. Sinabi ko sa kanila na may ipapaligpit sila Mang Delfin sa darating na Biyernes. At tila sa palagay ko ay ako ang taong papatayin nila Mang Delfin. Sa tingin ko, iho, ay hindi ikaw ang tinutukoy ni Delfin, kundi kaming mag-asawa. Kami lamang kasi ang balakid sa kanilang pag-angkin sa lupang ito. Gawa ng nasa amin ang titulo. Iniwan ito sa amin ni Lolo Pablo. Kung maaari, ay ikaw na ang magtago sa titulong ito at iabot mo sa senyorito kapag nakabalik ka na sa Manila. Tila nahulaan na ng tandang Pablo na mangyayari ito, kung kaya't sa amin niya inihabilin ang titulo upang maiabot sa kanyang apo. Labis akong naguluhan sa lahat ng mga nalaman. Hindi ko alam kung paano magpapanggap na walang alam sa tuwing nakakaharap ko sila Mang Delfin. At paano ang dalawang matanda kung sila ang puntirerang pamilya ni Mang Delfin? Ano ang pwede kong gawin? Iminungkahi ko sa dalawa ang umalis na sa lugar na iyon at maghanap ng ibang matutuluyan pansamantala hanggat hindi ko pa naayos ang sitwasyon. Ngunit sumagot lamang sa akin ang mga ito na wala raw silang matutuluyan. At isa pa ay wala silang pera upang gawin ito. Hindi ko po ugali ito, ngunit dinukot ko ang aking pitaka at inabot sa dalawa ang laman nito. Ito yung perang bigay sa akin ni Paul. Sa isip ko pa na walang problema sa akin yun, gawa ng may sarili naman akong pera at mas mahalagang matulungan ko ang dalawang matanda. Matapos nilang may aabot sa akin ng isang lumang bag na gawa sa balat kung saan naroon ang titulo, ay nag-abot ito sa akin ng mga kalamansi at botelya ng lana. Ayon pa sa dalawa, ay maaaring napansin kong walang kalamansi o asin man lamang sa bahay. Bagay na totoo nga, wala akong nakitang asin at kahit pa noong naghain sila ng tuyo ay ako lamang ang kumain nito. Sa tingin naman daw nila ay maayos pa ako at hindi pa nayayanggaw gawa ng wala pang reaksyon ang dala nilang lana. Magkagayon pa man, ay itigil ko na daw ang pagkain ng mga inihahain nila Mang Delfin at baka matsyempohan ko na ang pagkain kinakain ko ay pagkaing nilawayan nila. Matapos iyon, ay nagsuot sila sa kakawayan at hindi ko na alam kung saan sila nagtungo. Ako naman ay itinago ko sa likod ko at inipit sa luwal ko ang titulo na ibinigay sa akin ng dalawang matanda. Kaswal ako naglakad-lakad sa kalsada at tila parang nag-ehersisyo. Tanaw ko nang tila nagmamadali sila Mang Delfin palabas ng bahay at tila nalaman nilang wala ako sa loob noon. Ngunit nang makita nila akong tumatakbo-takbo lang sa may kalsada at binati ako ng mainam daw ang naisip kong gawing pag-ehersisyo. Ilang sandali lamang ay nagwika ito na handa na raw ang almusal at bumalik na raw kami sa bahay. Nahalata ko naman na pilit ng pilit siyang makapasok ako sa bakuran nila. Nagdahilan naman ako na busog pa ako. Kaya ang ginawa ko ay nagpaalam akong papanhik lamang ako sa kwarto kasi bigla akong nahilo sa pagod at sabi ko ay magpapahinga lamang ako. Nang maikandado ko ang pinto ay inayos ko na ang mga gamit ko. Ang plano ko ay mamayang madaling araw kapag nakakuha ako ng tiyempo, idadaanan ko ang bahay ng matanda at titingnan kung nakaalis na ba sila. Pagkatapos ay magtutuloy na ako sa terminal at doon na ako maghihintay ng Biyernes. Ang hindi ko alam ay nang gabing iyon ay pagbabalakan din ako ng pamilyang iyon. Bandang 7:00 ng gabi, may mga narinig akong paglalakad sa labas ng kwarto. Pabalik-balik ito sa pinto habang ako naman ay nakikiramdam.
Nang makita ko ang botelya sa lamesa, napansin kong bumubulwak ang laman noon. Dahil dito, kumpirmadong mga aswang nga ang kasama ko sa bahay. Hindi ko alam kung dahil ba sa dala kong lana, kung bakit sila naging agresibo o sa kalamansi na pinagpipiga ko sa baso ng tubig para inumin. Pero kakaiba sila ng gabing iyon. Tila hindi mapakali. Narinig ko na ang mga pagaspas sa labas. Tila pumapaikot ito sa kabahayan. Ang bintana naman natatakpan ng kortina kung kaya't hindi ko basta-bastang makikita ito. Bukod sa bintana, wala na silang paraan upang masilip ako sa loob. Iniharang ko na rin sa pinto ang kamang nasa kwarto sakaling pwersahin nilang buksan ito. Yun nga lang, dahil sa ginawa kong iyon, pati ako walang madadaanan palabas ng bahay. Pero parang sinuwerte yata ako ng mga oras na yun. Nang dahil sa pag-urong ko ng kama papuntang pinto, may maliit na daanan sa dingding na kumukonekta sa kabilang kwarto. Bakante iyon. Papunta iyon sa bakanting kwarto na ayon kila Mang Delphine kailangang kumpunihin. Isang backpack at mga importanteng dokumento lamang ang dinala ko. Iniwan ko na ang bagahe ko sa loob ng kwartong iyon. Pagkapunta ko sa kabilang kwarto, totoong bakante at walang kung ano paman ang nandoon. Mabuti na lamang at bukas ang bintana nito at maaari akong makadaan. Ngunit mataas pa din ang pagbabagsakan ko. At alam kong makakagawa ito ng ingay. Sa totoo lamang kalakbay, noong mga sandaling iyon, nawawala na ako ng pag-asa at tila gusto ko na lamang sumuko. Sa hindi kalayuan, nakita ko nagdatingan ang mga residente. May mga dalang sulo ang mga ito. Sumugod ang mga ito sa tarangkahan ng bahay na siya namang ikinagulat ng mga aswang sa loob ng bahay. Ang labis ko pang ikinagulat naroon si Tata Melchor at Nanay Adora. Kung gayon, mas pinili nilang manatili imbis na tumakas. Sa ginawang pag-iingay ng mga residente, nagulantang ang mga aswang. Huli sila sa akto sa anyong manananggal at mga aswang na gumagapang sa bubong. Narinig ko din ang mga anak nito na tila nakapasok na sa kwarto ko. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Tumalon ako. At bagamat bahagya akong nabalian, madali akong nagtungo sa tarangkahan upang makalapit sa mga residente. Walang magawa ang mag-asawa sa loob. Bistado na sila. Bistado sila ng buong residente sa tulong ng mag-asawang matanda. Noong gabi ding iyon, dinumog ng mga galit na residente ang mga dayong aswang. Nagawa nilang masugatan ng mga sibat sila Mang Delphine at ang asawa nito. Ngunit nagawa pa nilang makatakas sa likod ng bahay at naglaho bigla. Ang hindi ko lang po alam kung nabuhay pa yung asawa ni Mang Delphine. Dahil naiwan nito ang kalahating parte ng kanyang katawan sa loob ng bahay. Kaya nagawa ng mga residente na sunugin ito. Labis ang pagpapasalamat ko sa mga residente, lalong-lalo na sa dalawang matanda. Kinaumagahan dumating naman ang kapitan. Personal akong nakausap at ipinaliwanag ang mga kaganapan. Kalaunan naman napag-alaman ko na tila tumatanggap ito ng bayad sa mga aswang kung kaya't wala nagiging aksyon sa baryong iyon. Ngunit wala lang siyang nagawa nang sinabi ko na sa sunod na pagbalik ko kasama ko na si Paul. Hinikayat ko rin bumalik sila Tatay Melchor sa mansyon upang sila muli ang mag-alaga dito. Ako na din mismo ang pumili ng 3 pang makakasama nito sa bahay nila Paul. Sakaling balikan sila ng mga aswang magagawa nilang lumaban. Nang tanungin ko naman sila kung anong nangyari at lumakas ang loob ng mga residente na lumaban sa mga aswang. Nakiusap daw pala silang mag-asawa. Natulungan ako at alam nilang nasa peligro nga ang buhay ko.
Hindi na nila inalala pa na baka may mangyaring masama sa kanila para lang tulungan ako. Kaya nga, malaki ang utang na loob ko sa mga taga-baryong iyon. Ako naman, matapos ang kakaibang bakasyon, ay bumalik na ako ng Maynila. Dito ay kinuwento ko lahat kay Paul. Naiabot ko na rin ang titulo sa kanya. Iminungkahi ko sa kanya ang patuloy na pagpapayaman ng lupa nila at ang pagpapaayos ng rest house nila doon. Sinamahan ko pa itong si Paul sa pagbalik doon. Sa kabutihang palad naman, ay wala naman daw na naganap pang pang-aswang sa kanila. Hindi na rin daw bumalik sila Mang Delfin at ang pamilya nito dahil alam nilang hindi natakot ang mga residente sa kanila. Sa ngayon po kalakbay, ay wala na yata si Paul. Samantalang ako ay nasa Bulacan. Ginugugol ko ang aking mga nalalabing oras at panahon sa pamilya at sa mga apo ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.